Hi guys, it's me Gian and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kagaya ng nasa title, pag-usapan natin kung gaano nga ba ka-effective yung pampaswerte na dahon ng laurel. So actually, I've been doing this pampaswerte since the pandemic. At mas naging maganda nga at naging mas maayos yung daloy ng swerte, ng positivity, ng abundance sa aming buhay. At syempre, dahil nga naging effective siya for me, so isi-share ko naman sa inyo kung saan ko nilalagay ang mga dahon ng laurel na naging epektibo at nagdulot ng mga dream come trues at mga natupad nga goals ng aming buhay. But of course, kagaya ng lagi kong sinasabi, sinasabayan ko din ito ng labis na pananampalataya. Syempre, ng palagi ang pagsisimba, pagdadasal, kasi above all, the pampaswerte na mga pinapractice natin, syempre, andun dapat palagi yung pananampalataya natin. I know sa inyo marami nang naglalagay nito sa mga wallet, 'di ba? So, isa din sa nilalagyan ko ng dahon ng laurel is itong old passbook ko. Ito ko nilagay yung dahon ng laurel sa back page. So, minsan pinagtatawanan ako ng teller, but okay lang. Wala namang nawawala kung naniniwala tayo. 'Di ba? Meron tayong mga ipon challenge or syempre nagsisave tayo for some projects. Kami dito na namin nilalagay yung savings namin nung pinagplanuhan naming bumili ng sasakyan. So, that time, pandemic yon, tapos meron kaming naumpisahan na barbecue business. So, lahat ng mga income ko, dito ko nilagay kasi gusto namin kumuha ng sasakyan. Kasi nga, dalawa na yung kids namin, mahirap na pag nakamotor lang. So, that time, dahil nga nakapanood ako ng video na pampaswerte, napaka-effective ng dahon ng laurel. So, dahil 'di ba, natin pinapasok yung pera natin for our goals, for our projects. So, naisipan ko, naglagyan nga siya ng dahon ng laurel. And fact check, last 2021, nabuo namin yung savings namin at nakakuha kami nitong dream cars. This is a very good car na nakuha namin na second hand, pero syempre pinag-ipunan namin to. Then yung balance na lang, medyo malaki yung down payment niya, tapos yung balance is paid for 2 years. And luckily last November 2023 paid na itong maliit na unit namin. It's really a super blessing for us. At naniniwala ako na syempre, siguro dahil din sa effect ng dahon ng laurel. Kasi minsan, lagi naman tayong nag-iipon challenge every year. Kasi nga, yung mga nagtitrending na mga ipon challenge na nakikita natin online, minsan ina-apply talaga natin. Pero kadalasan, hindi natin siya natatapos kasi nga may mga hindrances, may mga emergency na nangyayari, tapos yung sana ilalagay natin doon, hindi na natin siya nailalagay. Yung paglalagay ng dahon ng laurel sa lagayan ng savings deposit namin, parang naging magaan yung flow ng aming pag-iipon. And in just a few months, dahil nga maganda din yung pasok ng income sa barbecue business namin kahit katatapos during pandemic and after pandemic. So, napakabilis talaga ng blessing na pumasok sa amin at nakuha namin yung aming maliit na dream car. Syempre, hindi naman tayo nangangarap ng sobra-sobra, yung tama lang. Kasi yung purpose ko lang naman is safe yung kids, hindi mauulanan, ulan, init, kasi ang hirap para sa mga bata. So, next na nilalagyan ko na proven na effective is yung mga ipon challenge jar. And for this year nga, dahil nag-trending yung
ipon challenge na gamit yung kalendaryo. So, I am starting to do that ipon challenge. So, para sa tingin ko, mas magiging magaan yung pasok ng challenge, yung pag-iipon everyday. So, ganun pa din. Nilagyan ko ng dahon ng laurel yung bawat buwan ng calendar. Kasi, 'di ba, ito yung mga araw, mga buwan na nilalakbay natin for the whole year. So, for me, it's very good. Nalagyan natin siya ng pampaswerte. Pwedeng itago mo siya sa likod, per page, per month. Or ako, kasi yung Ipon Challenge calendar ko, hindi ko naman siya dinidisplay kasi nga may mga nakalagay na pera. So, nakatago siya on my secret cabinet sa isang area na ako lang at yung husband ko yung nakakaalam. So, hindi ko na nilagay sa likod yung dahon ng laurel kasi yung purpose ko naman is to have a pampaswerte on this Ipon Challenge calendar. So, on the 12 months from January to December, nilagyan ko talaga ng dahon ng laurel yung bawat pahina ng bawat buwan. So, hopefully talaga yung savings na ito na target namin i-harvest on December 31, 2024. Hopefully, magiging effective din yung Ipon Challenge na ito at matapos namin at ma-harvest namin on target date para sa isang project. So, another tip for pag-iipon kasi we're on January, marami talaga yung nag-iipon kasi syempre gusto natin mas maganda yung flow ng financial elements sa ating buhay. May mga target na project tayo na instead na mag-loan tayo with interest. So, mas maganda na pag-ipunan na lang, 'di ba? So, cut off muna sa ibang mga gastusin, sa mga Shopee, sa sobrang kainan sa labas. So, it will really help us na idisiplina din yung sarili natin. Isang practice na ginagawa ko din pag nag-alkansya or nag-iipon ako, first talaga na nilalagay ko sa alkansya is kung ano yung project na paglalaanan ko ng savings at para saan yung savings na yon. Sinusulat ko siya sa isang papel kung sa alkansya man ito. So, yun yung first na inihuhulog ko sa alkansya. Kasi sabi ni nanay, yung mama ko, kapag nag-alkansya ka daw kasi dapat alam mo kung ano yung purpose. Kasi pangit daw pag nag-iipon ka na walang purpose yung pinag-iipunan mo. Kasi minsan, pinapasok daw ng malas according to her, hindi matuloy-tuloy yung pag-iipon. So, syempre, dahil nga advice ng nanay, so wala namang mawawala kung gagawin natin. For the calendar, Ipon Challenge, ganun pa din yung ginawa ko on the first page of January bago ako nagkabit ng first amount ng bill na nilagay namin on January 1st. Sinulatan ko muna ng purpose kung para sa ano yung ipon namin. So, the last na nilalagyan ko ng dahon ng laurel para maging maswerte, maging safe yung bawat biyahe. Aside from this rosary, meron akong rosary dito. Ito talaga yung unang nilagay namin nung nakuha namin yung unit, tapos pinablessingan agad sa cathedral dito sa amin sa Tagum City. Tapos, syempre, meron akong sekretong dahon ng laurel pa din dito, nakatago. So, it's here. Meron akong 4 na dahon ng laurel na nakadikit dito sa isang red na papel. 4 kasi, 'di ba, yung sasakyan natin nagdadala sa atin in any direction. So, we have 4 directions, yung east, west, north, at south. So, 4 yung nilagay ko. Kasi, I believe na yung mga pampaswerte, magbibigay din sila ng safety for our travels at dadalhin kami sa mga lugar na gusto naming puntahan to be happy, to breathe, to be stress-free. So, ito, naglagay din ako dito. So, kung ano yung sasakyan mo, kung motorcycle or ano pa man, so it's good
na maglagay ka ng pampaswerte sa sasakyan kasi pinaka-importante kasi ang mga sasakyan natin, sila yung nagdadala sa atin sa mga lugar na gusto nating puntahan at syempre para maging ligtas din tayo sa ating biyahe. Syempre naman, aside from that, lagi naman talaga nating pinapractice na yung driver dapat in good condition, hindi lasing, at saka lahat ng mga lights, chine-check pati yung mga gulong. So, aside from all those safety from the rosary na alam ko, tayong mga Catholic, meron nito sa mga sasakyan natin. I also have this pampaswerte na dahon ng laurel na dala-dala namin sa bawat biyahe. Aside from those mga practices, yun yung mga nagagawa ko at ginagawa ko na sa dahon ng laurel. Pero napakarami pa ng mga lugar kung saan pwede nating ilagay yung dahon ng laurel. Kung saan mo na-feel na parang dun pumapasok yung swerte, dun dapat ilagay yung dahon ng laurel. So, syempre, ako, yung nilalagay ko na kasi sa lamesa namin is cotton. Hindi pa ako nakalagay ng dahon ng laurel. Pero for me, wala namang mawawala kung isabay natin yung cotton, which is for me, pampagaan ng buhay, ng blessing. Lagyan natin ng dahon ng laurel na pampaswerte. So, walang problema kung isabay-sabay natin yon. So, also, may mga nabasa ako na naglalagay ng dahon ng laurel sa ilalim ng unan, sa ilalim ng kama, sa ibabaw ng mga pintuan facing the sunrise. Kasi nga, dun pumapasok yung light na galing sa araw, yung sinag, yung positivity, yung lahat ng blessing na araw-araw nating tinatanggap. Pwede siya sa pintuan facing sunrise or sa bintana nyo na nakaharap din sa sunrise. I hope marami kayong natutunan for this video and i-share nyo naman kung saan nyo na-practice, na-prove na maganda yung effect ng dahon ng laurel para sa inyo. So, kung saan nyo na nailagay before yung mga dahon ng laurel, please share on the comments box below para naman mas marami pa yung makakaalam. Kasi 'di ba, sharing is caring. So, i-share natin yung mga blessing na alam natin na makakutulong din sa iba. Thank you so much for always watching and I always pray na maging safety, maging in good health lagi tayo at syempre matupad yung mga wishes natin for this coming year, sa year 2024 and coming years to come kasama ang ating mga mahal sa buhay. So maraming salamat. God bless everyone.